Kasi nung nalaman ko nga na kasal siya, hindi muna ako nag-react, wala muna hinintay ko muna siya magpaliwanag kasi napakakalmado ko, napakamaunawain ko. Na-explain niya. Tapos feeling ko, minamanipulate niya na ako kasi sabi niya, sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, ganto ganyan. Kasi madami naman talaga akong pinagdaanan. Wala na 'to, maliit na bagay na 'to. Sabi ko, "Ha? Wow! Wow, so parang ang gusto mong mangyari is manatili ako kahit nalaman ko na may asawa ka?" So dun nakita ko minamanipulate niya ako. May I ask, how did you know if LDR kayo na ginawa kang kabit? Ano po, may nag-email po sa akin na babae, yung asawa po niya. Sige! Sige Bruno, bye Bruno! Nag-email po sa akin. Ano, nakita, kasi yung guy kasi, ini-story niya ako. Eh, nakita nung asawa. Proud siya eh. Proud siya. Nakita sa yun, nagalit sa kanya. Wow, proud ka pa. May kabet ka pala, ganto ganyan. Tapos ako, ang pure ng intention ko. Ang pangarap ko ay makasal. Ang gusto ko yung tao, ganun. Yung kami lang dalawa, ang pure ng intention ko. Kasi akala ko talaga all along kami lang dalawa. Yung pala kabet ako. Sabi ko, wow, hindi, bakit sa akin? Hindi ko na-expect yun. Bakit sa akin, di ba? Ang bait ko naman. May peace of mind naman, lahat naman, ano, ang hinahanap niya. Pero ganun din naman siya, kaya nga lang, yun nga, selfish, ganun. Manipulative. Si ate, nakakatawa. Ginawang kabet. Pero ganun pa man, naawa pa din ako sa inyong mga lalaki. Kasi kayo talaga yung nag-e-effort. Yeah, it's not you, it's them. Nagmukha tuloy akong kontrabida dun sa babae. Ang dami niyang sinabi na, bata pa naman siya. Tina-trash talk niya ako, hanep. Time management skills niya. Imagine, 24/7 kami nasa call. Pa-fall talaga, oh. Sayang, pero wala na yung donut. Tinrash talk ako ng wife. Ang daming sinabi. Ang sasakit, kung ano-ano. Doon ako nasaktan eh, kasi wow, hindi ko deserve yun. Kasi ano nga, ang pangarap ko lang makasal, tapos sa ganun pa, may asawa na. Tapos, buti na lang, hindi ako pumapatol sa mga ganyong attitude. Ang pangit niya! Ano siya mang trash talk, yung, ang dami niyang sinasabi. Ang haba yung parang pang-isip bata, parang childish. Sabi nung lalaki, ganun daw talaga yung ugali ng babae. Kasi bata pa daw. Tapos di okay na, wala na, matagal na po yun. Yung babae, hindi pa rin po siya nakaka-move on. Nag-comment po siya sa, ano ko, sa isang post, may comment siya. Tapos ano, hindi na ako nakatiis. Na-replyan ko siya, minessage ko siya. Actually, tinatawagan ko nga yung babae, hindi naman sinasagot eh. Di message ko siya. Sabi ko sa kanya, yung paninira, ganito, pag-comment, is nakakahiya. Lalo na, kung yung issue is tapos na, matagal nang tapos sa akin, wala na ako sa buhay ng asawa niya. Ano pang dinadamdam niya? Tapos sabi ko sa kanya, kapag nagpatuloy pa yun, mapipilitan akong magpadala ng ano to? Ng cease and desist sa ano nila, sa kanilang lugar. Kasi alam ko yung address nila. Kasi ano, kailangan ko din naman yung product yung ano ko, peace ko. Yun. Yun, sinabi ko yun sa kanyang haba. Sabi ko sa kanya, ano, maybe, just maybe, imbis na inuubos niya yung energy niya sa pag-stock sa akin, gamitin niya yon sa pagiging mabuting isang ina, asawa. 'Di ba? Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi 'di ba te, huy, wala na akong kinalaman dyan. Ang tagal nang nangyari yun. Hindi ka pa rin nakamove on. Hmm. Ayun, yun. Kaya ano, kaya
Hindi siya nakikipag-usap in private. Napagod. May kids na pala silang dalawa. Yun po. Sobrang ano ko, sobrang ano ka sa relationship. Tanong ko lang, di nasuko mo na ang donuts. Ha? Anong pinagsasabi mo? Anong sinuko ang donuts? Ano yan? Kuya, anong pinagsasabi mo? Nasa Pilipinas ako, yung lalaki ay nasa US. Hindi pa po kami nagkikita. Umuwi siya ng Pilipinas, kasama niya na yung asawa niya. Yun, 'di ba? Ang saya. Happy family na sila. Ha? Aray, 'di ba daddy? Umuwi ng Pilipinas sa asawa. Walang iya. Hindi, buti na lang